Good morning po sa bawat isa. Batiin naman po natin yung mga katabi natin ng Happy Lord's Day at saka ng magandang umaga sa iyo. Right. So sa mga hindi po nakakaalam, ang church po natin ay magse-celebrate na ng ating nalalapit na anniversary celebration sa September 6. Palakpakan natin ang Lord sa goodness niya sa church natin. So late celebration na to. Matagal na dapat tayo nag-celebrate nung March pa. But because we prompt na unahin natin tong ating church building na busy yung church. Pero sa grace ng Lord, sa biyaya ng Lord, natapos natin yung church, yung bubong ng church. Meron pang kailangang tapusin, pero nag-sustain ng Lord sa church natin. Hindi lang doon sa building, pati rin sa mismong mga member ng church natin, sa kabuuan ng church. So nagpapasalamat tayo sa Lord. Kaya by September 6, magse-celebrate po tayo ng ating church anniversary. Salamat sa biyaya ng Lord sa church natin. At ang magiging theme po ng ating anniversary is Beyond the Walls. Living the Great Commission Every Day. So medyo inclined pa rin ito sa napag-usapan natin magiging tema ng church natin for the whole year ng 2026. So sa mga darating na Sunday, yung ating pag-uusapan, yung mga sermons natin ay patungkol dito. At this morning, ang ating pag-uusapan is about the compelling love of Jesus Christ. So binasa na ni Brother Mac yung ating passage. So napakagandang passage niyan. Pero magandang tanungin natin, bakit nga ba tayo lumalabas? Bakit nga ba may mga Christian ang nag-evangelize? Bakit nga ba may mga Christian na nakikita tayo or tayo mismo dito sa loob ng church ay nagde-disciple? Bakit hindi enough yung pupunta lang tayo ng church every Sunday, papasok, yung iba talagang devoted na uma-attend naman every Sunday, may mga iba-iba pang mga tradition na ginagawa. Bakit hindi siya enough? Bakit maraming Christian ang ginagawa yung Great Commission passionately at ginagawa nila ito dahil meron silang masidhing desire na i-please ang Lord. Bakit sila may ministry? So yun yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. So bago natin siya ituloy, meron akong naalalang story. Kung hindi kayo familiar dun sa story ni Nicky Cruz. Si Nicky Cruz ay isang dating leader ng isang kilalang street gang sa New York. Yung tinatawag na Mau Maus, yung po yung gang nila Nicky Cruz. So bata pa lang siya, lumaki na siyang puro galit, puro inis, puro karahasan, puro krimen yung ginagawa niya. So maraming natatakot sa kanya during that time. Pakiramdam niya, wala nang hope yung life niya. And then isang araw, may nakilala siyang isang batang pastor na si David Wilkerson. So ang ginawa nito ni David, paulit-ulit niyang siniran si Nicky. Sa lahat ng tao dun sa New York, siya lang yung nagtangka na mag-share kay Nicky. Sa lahat ng mga Christian doon, siya lang yung nagtangka na i-reach out si Nicky. So sa sobrang pangungulit ni David, nainis na tong si Nicky sa kanya. And then ang ginawa niya, binantaan niya yung buhay ni David at sabi niya, papatayin niya siya kapag nangulit pa rin siya sa pag-share ng gospel. Pero ito yung sagot ni David Wilkerson sa kanya. Ang sabi niya, "You could cut me into 1,000 pieces and lay them in the street, and every piece would still love you." Kahit pagputol-putulin mo pa ako at ikalat mo yung katawan ko dyan sa kalsada, ang bawat piraso ko ay patuloy na i-reach out ka. Patuloy na mamahalin ka. So hindi yun ordinary na pagmamahal, hindi yun ordinary na compassion dun sa life
ni Nikki. At nakita ni Nikki yung love ni Christ na pinapakita sa pamamagitan ng pastor, ng batang pastor. Kalaunan, nagsisi siya dun sa kanyang mga nagawang kasalanan at nanampalataya siya kay Jesus Christ. Mula noon, nung na-encounter niya si Jesus Christ through that young pastor, yung dating leader ng gang ay naging isang masigasig na teacher ng gospel. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, nagbahagi siya ng kanyang testimony, and thousands of people yung nakarinig ng message ni Jesus Christ sa pamamagitan niya. So let's see, ano yung naging reason behind this story? Ano yung klaseng kapangyarihan yung nagpabago sa buhay ng isang taong pariwarana at nagkaroon ng liwanag sa kanyang buhay? So bago natin ipagpatuloy, tayo po'y tumayo lahat at tayo'y manalangin. Our gracious and Heavenly Father, dumalapit po kami sa inyo na merong thankful na puso. Nagpupuri po kami sa biyaya mo, sa mercy mo, at sa steadfast love mo. Nagpapasalamat po kami sa pagmamahal mo. Maraming pong salamat for gathering us today to worship you. And as we study your word, kayo po yung patuloy na manguna sa amin. Manguna po kayo sa aming puso. Remove niyo po yung mga distraction at tulungan niyo po kami na i-fix yung mga mata namin kay Jesus Christ. May your Holy Spirit give us understanding and teach us the truths you desire us to hear. And Lord, we pray na sa pag-aaralan po namin ngayon, ma-remind po kami nung lalim ng pag-ibig ni Christ na dinisplay niya dun sa cross. Ano, Lord God, yung pag-ibig na yun, yung mag-compel sa amin na hindi po kami magnilang sa aming sarili, magtiwala sa aming sarili, pero sa Kanya lamang na namatay at muling nabuhay para sa amin. I-transform niyo po yung aming mga puso para po faithfully, kami rin naman po ay magbahagi ng gospel sa aming family, ipakita yung gospel sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, sa aming mga neighbor, at sa iba pa na nakakasama po namin. And Lord, we pray na ang preaching ng salita mo ay patuloy na ma-empower ng merong humility at boldness, Lord God. Gamitin niyo lamang po ako ngayong umagang ito. And Lord, may Christ be exalted. Ang mga tao na makakarinig nito ngayon ay mas strengthen, and those who do not yet know about sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Calvary ay mag-dwell sa Kanya at magkaroon po ng saving faith sa Kanya. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, tayo po yung mga kaupo na. Now, doon po sa binasa ni Mark, sa 2 Corinthians, sinulat to ni Apostle Paul sa isang church na maraming problem. May mga false apostles na patuloy na sinisiraan si Apostle Paul. So marami po kasing qualification ng apostle pag sinabi mo siyang apostle. Sa scripture, ang mga tinatawag na apostle ay yung pong personal na na-encounter si Jesus Christ. Personal na binigyan ng opisina ng pagiging apostol. So, sa time na to, umusbong yung mga self-proclaimed na apostle. And mind me, mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ganito ang nagkiklaim na apostol sila. Yung iba pa nga, nagkakaroon pa ng mga conference, nagpapa-conference, tapos talagang ang dami ring uma-attend. Healing, deliverance sila. At marami silang nadideceive. So marami ang ganitong klaseng pakana, no, hanggang sa panahon natin ngayon. So, sa time ni Apostle Paul, umusbong sila at ito yung naging sanhi kung bakit nagkakaroon din ng division sa loob ng church. So
ang ginagawa nila, sinisiraan nila si Paul by saying na mahinang klase siyang preacher. Siya ay weak na preacher. Hindi siya impressive na preacher. So maraming suffering, kaya baka hindi tunay na apostol si Apostle Paul. Yun yung sinasabi nila. Kaya dun sa letter na to, pinagtatanggol ni Paul hindi yung kanyang sarili, kundi yung kanyang ministry. At pansinin nyo, hindi niya pinagyabang yung kanyang achievements. Hindi niya sinabing, nag-produce ako or nag-plant ako ng maraming church, gumawa ako ng maraming converts o maraming Christian. Pero sa halip, sinabi niya, doon sa verse 14, sa pinakaunang passage, for the love of Christ controls us. So parang sinasabi niya, hindi ako nagpapatuloy dahil sikat ako. Hindi dahil obligado ako, hindi dahil kailangan. Nagpapatuloy ako dahil mahal ako ni Kristo. At yun din dapat yung maging puso ng bawat church, ng bawat isa sa loob ng church. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya dahil may unang pagmamahal tayong na-receive galing sa Panginoon. So, the love of Christ compels us, for the love of Christ controls us. Yung salitang control na binanggit po dito ay nangangahulugang to compel, to hold together. Para po siyang malakas na ilog. Malakas yung agos niya. Hindi mo kailangang itulak, kusa ka na lang dinadala nito. Last Friday, meron po kaming pinuntahan na lugar sa Quezon. River camp siya, campsite. Then, ang ginawa ko, dinala ko si Kaya doon sa river. Naligo kami. Tapos, trinay niyang hubarin yung tsinelas niya, tapos gusto niyang palutangin dun sa river. Yung river medyo malakas yung kanyang agos. Hindi niya alam na, siyempre maliit pa, siguro wala siyang idea, no? Hindi niya alam na yung tsinelas aagusin. Ginawa ko, hinabol ko. Dalawa pa naman yung tsinelas. Hindi ko alam yung unahin ko dun sa, sa dalawa. So hindi dahil sa tinulak niya yung tsinelas, kaya siya gumalaw. Pero kusang gumagalaw yung sleepers kasi nga merong puwersa, merong nagpapadaloy. So ganon yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Hindi mo kailangang itulak, dinadala ka nito. Ganito yung love ni Jesus Christ. At hindi ito simpleng emotion. Hindi ito simpleng pakiramdam lang or emotional outburst na nangyari sa'yo nung naintindihan mo yung pag-ibig ni Kristo. Meron pong divine na kapangyarihan dito. Ito yung puwersang nagtutulak sa buhay ng isang believer. At kung papansinin natin, wala nang pag-asa yung life ni Nikki. Yung story natin kanina. Yung lipunan, tinalikuran na siya. Maybe ang pangit na ng tingin sa kanya ng kanyang pamilya. Pati sarili niya, hindi niya na rin nakikita na meron pang pag-asa. Kumbaga, kailangan na lang talaga ng divine intervention para mabago yung taong ito. At ganun yung nangyari. Meron siyang naramdaman, meron siyang naranasan dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ. Ito yung puwersang nagtutulak sa buhay ng isang tao, hindi lang ng isang believer. Ano yun? The love of Jesus Christ. Mga kapatid, bago natin maintindihan ano yung Great Commission, bago tayo magpatuloy sa ating buhay bilang isang pleasing sacrifice sa harapan ng Lord, kailangan maintindihan muna natin bakit natin siya ginagawa. Bakit tayo nagde-disciple ng ating mga anak? Bakit tayo nag-church every Sunday? Bakit tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano, born-again Christian, na nagpapatuloy sa pananampalataya?
At ito po yung dahilan kung bakit ito yung aking inuna. Hindi yung love natin kay Jesus Christ yung fuel natin sa ating pananampalataya. Ang fuel natin sa ating pananampalataya ay ang love ni Jesus Christ sa atin. Ito po yung love na pinakita niya doon sa cross. So hindi po tayo ang bida sa ating faith. Amen? Si Kristo lamang. Sabi mo sa katabi mo, si Kristo lang. Ang sabi ni Paul, because we have concluded. So meron siyang conclusion at hindi feelings yung basihan nito, kundi conviction, kundi theology. Meron siyang pinag-aralan, meron siyang natutunan, kaya siya nagkaroon ng konklusyon. Hindi out of nowhere, bigla na lang siyang naging worker ng church o bigla na lang siyang naging evangelist. Meron siyang natutunan. Meron siyang narinig na gospel. At yun yung nag-drive sa kanya para gawin ang lahat ng sakripisyo niya bilang isang evangelist. Naunawaan ni Paul yung gospel. Naintindihan niya yung mabuting balita. At anong sabi niya? One has died for all. Yung isa ay namatay para sa lahat. Si Jesus Christ yung naging substitute. Tayo yung dapat mamatay, pero siya yung namatay. Ito yung puso ng gospel. Lahat sa humanity ay sinner. Lahat tayo ay makasalanan. Yung bata kahit hindi mo turuang magkasala or gumawa ng kasalanan, matututo siya by his own. Lahat tayo, by nature, tayo ay makasalanan. So, walang dapat tayong bigyan ng confidence sa kaligtasan natin, sa pagbabago sa buhay natin, kundi Diyos lamang na kayang magpabago sa isang tao. Ang tao, hindi niya kayang baguhin yung kanyang kapwa-tao. So, ang tao, hindi pwedeng ibigay niya yung kanyang tiwala sa kanyang pagbabago, sa kanyang kaligtasan sa ibang tao. So anong ginawa ng ating Panginoon? Binigay niya si Jesus Christ para magkaroon tayo ng bagong buhay. Binigay niya si Jesus Christ para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay natin. At anong ginawa ni Jesus Christ? Namatay siya para sa lahat. Si Jesus Christ yung naging substitute. And those who believe and those who live no longer live for themselves. Lahat ng nabubuhay kay Jesus Christ ay hindi na nabubuhay sa kanilang sarili. Ano ang result ng gospel? Hindi lang forgiveness, hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Nung tayo ay nakarinig ng gospel, nung tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa ating buhay, nagkaroon tayo ng tinatawag na new purpose. Bagong purpose. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para kay Jesus Christ. At kung nabubuhay tayo para kay Christ, natural lang po na gugustuhin nating makilala rin siya ng iba. Hindi tayo nagsishare dahil may attendance o gusto lang nating may madala tayo sa church. O dahil meron tayong target. O dahil gusto nating makarana sila ng ating church anniversary. Tayo po ay nagsishare dahil mahal tayo ni Jesus Christ. Remember, He died for all. And those people na maniniwala sa Kanya, maniniwala kay Jesus Christ, mananampalataya kay Jesus Christ, they will be granted eternal life. Hindi ba magandang fuel lalo yun para i-share natin yung gospel? Na yung isang tao na wala ng pag-asa ay makakarinig ng pag-asa ng walang hanggang buhay kay Jesus Christ.
So kapag nawawala yung desire mong mag-share ng gospel, hindi evangelism yung unang problem. Ang unang problem ay baka nakakalimutan mo lang kung gaano ka minahal ni Jesus Christ. Kung gaano kabigat yung pag-ibig ni Kristo sa'yo. To the point na binaba niya yung kanyang prestige dun sa langit. Siya ay nagkatawang tao at namatay para sa iyong mga kasalanan. Remember that, Christian. Christian, remember that. The love of Christ gives us a new identity. Ang sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, hindi sinabing improve person or improve human na parang lumabas ka sa capsule, bigla na lang nagkaroon ka ng masel-masel, mala Captain America. Hindi ganun. Pero new creation, bagong nilalang. Hindi sinabing better version mo, kundi bagong creation, new creation. Binago tayo ng Diyos. May bagong puso. Kung may bagong puso, therefore may bagong desire at may bagong action. At ang sabi, in Jesus Christ, ito yung pinakamahalagang phrase sa New Testament. Hindi tayo ligtas, hindi tayo nagkaroon ng bagong buhay dahil mabait tayo or dahil may ginawa tayo or dahil naging church member tayo. Hindi tayo maliligtas din dahil kaibigan natin yung pastor or what? Tayo ay maliligtas dahil united tayo kay Jesus Christ. At ang sabi ng magandang balita sa Scripture, ang dating tayo ay nawala na. The old has passed away. So yung dating alipin ng kasalanan, yung dating makasarili, yung dating walang pakialam sa iba, ngayon ay may bagong buhay na. Ngayon ay nagko-consider na ng iba. Ngayon ay may desire na unahin yung kanyang neighbor. Amen? At para sa atin, mga leader ng tahanan, ang uunahin natin, first and foremost, ay yung nearest neighbor natin, yung ating asawa. Amen? We cannot claim our Christianity kung hindi natin na-apply yung ating kabutihan una sa ating asawa. No? Hindi pwedeng mabait ka sa church or mabait ka sa work, sweet ka sa ibang tao, pero sa asawa mo hindi. Medyo salungat na testimonya yon. No? Kasi yung asawa natin, yung mga asawa natin, yan yung nakakilala sa atin, yan yung nakakaalam ng mga baho natin sa buhay. Minsan, nakakaamoy pa nga. At kung sa kanya ka nagpapakita, una, ng gentleness, ng patience, ng love, ng understanding, abay genuine yung mapapakita nating pag-ibig sa iba. Walang kompromiso. Walang hidden agenda. Genuine yan kung una mong i-apply sa asawa mo. So para lang po yun sa mga may asawa. Okay? Tayo po ay may bagong buhay na. Isipin ninyo yung isang taong na-rescue mula sa isang nasusunog na bahay. Halos mamatay na siya. May pumasok na rescuer para iligtas siya doon sa nalalagay niyang panganib doon sa nasusunog na bahay. At pagkatapos niyang gumaling, may nakita siyang ibang bahay na nasusunog. Ano sa tingin niyo yung gagawin niya? Tutulungan niya yung nasusunugan kasi naranasan niya na masunugan. Hindi niya sasabihin, bahala na sila. Bahala na yan siya. Hindi.
Dahil naranasan niya na mailigtas, gusto na rin niyang mailigtas ang iba. Ganito ang gospel. Kung naranasan mo ang kaligtasan, ipaparanas mo yung kaligtasan na yan sa iba. Tayo ay niligtas ni Christ mula sa walang hanggang kapahamakan. Paano tayo mananatiling tahimik kung alam nating marami pa ang hindi nakakakilala sa Kanya? So church, ang Great Commission ay hindi trabaho lang ng pastor. Ang natural na bunga ng isang taong binago ni Jesus Christ ay nagpapatuloy sa pananampalataya. At ganun din naman, gusto niyang ibahagi yung pananampalataya na yon sa iba. Kaya yung magiging theme natin na Beyond the Walls ay hindi lang basta church anniversary theme or church anniversary program. Ito po ay magiging lifestyle ng mga bagong nilalang kay Jesus Christ. So hindi lang tayo Christian sa loob ng church. Tayo ay Christian sa loob ng office natin, sa loob ng school, sa loob ng bahay natin. Kapag kasama natin yung spouse natin, Christian tayo. Kapag kasama natin yung friends natin, Christian tayo. Kung ikaw ay may negosyo, Kristiyano ka. Kung ikaw ay nag-work sa barangay o sa government, Christian ka pa rin. Christian ka sa lahat ng lugar. Christian ka sa lahat ng tao. Why? The love of Christ entrust us with the ministry of reconciliation. Ito po yung climax ng passage natin. 3 beses na binanggit yung reconciliation. Bakit? Dahil ito yung mission ng church. Ang sabi, God reconciled us to Himself through Jesus Christ. So, hindi po tayo yung unang lumapit kay Christ. Yung Diyos mismo yung gumawa ng way para tayo ay mapalapit sa Kanya. Tayo po ay rebelde. Tayo po ay madalas lumalayo sa Lord. At kapag nga nakakagawa pa tayo ng kasalanan, tayo ay nahihiya, tayo ay lalong nagpapakalayo. At yung pinakaunang mga magulang natin, si Adan at si Eva, ganun yung ginawa. Noong unang pumasok yung kasalanan, doon unang pumasok yung pagiging rebellious, pagkakaroon ng rebellious spirit. Yung paglayo sa Lord. Doon unang pumasok yung karakter ng shame. So tayo ang rebelde. Pero anong meron sa attribute ng Lord? Anong meron sa attribute ni Jesus Christ? Siya ay mapagkumbaba. Siya mismo yung lumapit sa atin. Siya mismo yung nag-reach out sa atin. Hindi binilang ng Diyos ang ating kasalanan laban sa atin dahil ibinilang niya ito kay Jesus Christ doon sa cross. At yun yung gospel. We are ambassadors of Jesus Christ. Bilang mga representante ni Jesus Christ, binabahagi natin yung mabuti, magandang balita about kay Jesus Christ. When we say ambassador, hindi po ito tourist or spectator. Ito po ay representative. So kapag nagsasalita tayo ng gospel, para tayong, anong tawag dyan, kinakatawan ni Jesus Christ. So napakataas na privilege nito para sa isang Christian. Amen? Ito ang isa sa pinaka-clear na summary ng gospel. Si Jesus Christ na walang kasalanan ay itinuring na parang makasalanan. Para tayo po na makasalanan ay maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po yung tinatawag nating glorious exchange. At ito rin yung mensahe na kailangang marinig ng buong mundo. Marinig ng kaopisina mo, marinig ng pamilya mo, marinig ng kapitbahay mo, marinig ng lahat ng taong nasa paligid mo na merong pag-asa kay Kristo.
Ang ganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. Ang sabi niya, every Christian is either a missionary or an impostor. Impostor. Either isa kang misyonaryo o isa kang impostor na Kristiyano. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng Christian ay magiging pastor o missionary sa ibang bansa. Ang sinasabi po ni Charles Spurgeon, ang tunay na Kristiyano ay may pusong nais ipakilala si Jesus Christ. Kung tunay nating naranasan yung biyaya ng Diyos, hindi po natin itatago yan. Yun po ang magiging puso ng isang tunay na Kristiyano. Hawakan natin yung ating mga puso. Hawakan po natin yung dibdib natin ngayon. Kamusta ang pusong ito? Church, mga kaibigan, mga kapatid, sa darating nating anniversary, ipagpapasalamat natin yung faithfulness ng Lord sa atin. Pero huwag tayong maging komportable sa loob ng 4 o ilang pader ba to ng ating church. Ang church po natin ay nagtitipon para mag-worship at pagkatapos tayo po ay lalong magpapalago para magmisyon. Hindi tayo tinawag para lang punuin natin ang ating mga upuan. Tinawag tayo para punuin ang langit ng mga taong makakarinig ng ebanghelyo sa pamamagitan ng grace ng Lord. So church, alalahanin natin yung kwento ni Nicky Cruz. Hindi siya nagbago dahil may nagsabing magbago ka. Hindi siya nagbago dahil natakot siya. Hindi siya nabago dahil pinilit siya ng relihiyon. Nagbago siya dahil may isang taong nagpakita sa kanya ng pag-ibig ni Jesus Christ. At higit sa lahat, nakita niya yung pag-ibig ni Christ na ipinahayag doon sa cross ng Calvary. At yun din ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Hindi tayo lumalabas para ipagmalaki natin yung ating church. Hindi tayo nagsishare para dagdagan yung attendance ng church. Hindi tayo nagsishare para patunayan na mabubuting Kristiyano tayo. Tayo po ay nagsishare, lumalabas tayo para sabihin na mabuti si Kristo. Lumalabas tayo dahil may isang tagapagligtas na lumabas mula sa kaluwalhatian ng langit. Pumarito siya sa mundong ito, nabuhay siya ng may perpektong buhay na hindi natin kayang ipamuhay. Namatay siya dun sa krus para sa ating mga kasalanan. At matagumpay po niya na ibalik yung kanyang sarili sa muling pagkabuhay. At bago siya sumigaw ng mga katagang it is finished, tinapos na niya lahat ng kailangang gawin para sa kaligtasan ng kanyang bayan. So hindi natin dinadagdagan yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi natin kinukumpleto yung kanyang gawa dahil kumpleto na at tapos na yung kanyang ginawa. Tayo po ay simpleng mga ambassadors lamang na nagpapahayag sa mundo na si Kristo ang ating tagapagligtas. Kaya kapag sinishare natin yung gospel, hindi natin sinasabi na tingnan nyo kami. Pakinggan mo ako. Ito yung ginagawa ko. Naging blessing ako sa aking asawa. Naging blessing ako sa aking pamilya. Pakinggan mo ko. Dahil ito yung mabuting balita kay Kristo. Ang sinasabi natin dapat ay tignan natin si Kristo. So habang tayo ay nag-aaral ng Word ng Lord, patuloy na mag-aaral ng Word ng Lord, tandaan natin na isa lang ang tapat sa ating church. At huwag sana tayong manatili sa loob ng church na to nang wala tayong nararanasan na biyaya niya. Lumabas tayo sa ating mga tahanan, sa ating opisina, sa ating mga
trabaho, sa negosyo, sa community natin, dala yung mensaheng nagliligtas sa atin. Why? Bakit natin to gagawin? Bakit tayo lalabas? Dahil may mga Nikki Cruz pa rin sa ating paligid. Mga taong tila imposible nang magbago, mga taong parang wala nang pag-asa, mga taong iniisip nating napakalayo na sa Diyos, pero tandaan natin, ang parehong grace na nagligtas sa atin, ang siyang makakapagligtas din sa kanila. Kaya church, magpatuloy tayo sa grace ng Lord. Hindi dala ng guilt or hindi dala ng pressure, hindi dala ng takot, kundi dala ng kagalakan sa ating mga puso na nakaranas ng pag-ibig ni Christ at may faith sa kanyang ganap at tapos ng ginawa doon sa krus. Tayo po ay mamuhay na patuloy na merong katapatan kay Christ. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil ang pag-ibig ni Christ ang patuloy na nagtutulak sa atin. Patuloy na nagpe-persuade sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo ay sapat na para sa atin. Amen? Can we all stand up and let us pray? Our gracious and heavenly Father, we thank you for your holy word. Maraming pong salamat for reminding us na kami po ay minahal nyo ng isang pag-ibig na wagas sa pamamagitan ni Jesus Christ. Marami pong salamat that while we were still sinners, Christ died for us. Lord, we confess that many times we have been silent doon sa mga pagkakataon na dapat nagsalita kami, na dapat nagturo kami, na dapat nag-share kami ng gospel. And even doon sa mga simpleng moment na kasama namin yung pamilya namin, yung mga asawa namin, na pwede na naming ibida si Christ, yet we neglect to do so. At marami po kaming concern about sa sarili naming comfort daan sa mga soul, Lord, na nasa paligid po namin. At ganun din sa mga taong mahal namin sa buhay na wala pa sa inyo. Lord, forgive us. Renew our hearts with a fresh appreciation of the gospel. Tulungan niyo po kami na patuloy na kumapit pa kay Jesus Christ and to never lose the wonder of the cross. May the love of Jesus Christ fill our hearts na hindi po namin matulungan yung aming sarili na magsalita about sa Kanya sa ibang tao. Teach us to live each day as faithful ambassadors of Christ. Buksan niyo po yung aming mga mata doon sa mga opportunity na pwede po kami mag-share sa aming mga tahanan, sa workplace po namin, sa school, sa mga kaibigan po namin, and wherever na dalhin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng wisdom na magsalita ng katotohanan na merong grace, boldness na i-proclaim si Jesus Christ, na walang takot at compassion na magmahal ng iba, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. And Father, we pray for those who do not yet know you. Remove niyo po yung blindness sa kanilang mga puso. Grant them repentance and faith in Jesus Christ. Gamitin niyo po yung mga weak words namin para i-accomplish yung perfect purpose mo. At nawa, Lord God, lahat ng glory ay sa inyo lamang. Strengthen niyo po ang aming church na manatiling faithful sa gospel until the day of our Savior returns. And keep us humble, united and holy, and steadfast in the work you have entrusted to us. We ask all these things in the precious and powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.